Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng Los Angeles Lakers sa isa sa tatlong team na interesado na pumukol ng trade para kay Lauri Markkanen sa darating na off-season. Bukod sa kanila ay andyan din nga ang Miami Heat at ang New York Knicks bilang mga team sa handang gumawa ng trade upang mapunta sa kanilang team ang star ng Finland. Ang balita na ito ay nanggaling nga kay Sean Devaney. Ayon din nga sa isang hindi pinangalanan na general manager ay dream scenario umano ng Lakers ang may pare si Markkanen kay AD at LeBron James dahil matinding spacing nga may bibigay niya dito. Threat nga siya in and out. Multiple times na din si LeBron na nagboses kung gaano kaganda ang pinapakita ni Lauri Markkanen ngayon. Recently lamang sa kanyang podcast kasama ang sinasabi na future head coach ng Lakers na si JJ Redick. Ang problema lang nga dito sa Lakers, ang best offer na kaya nilang ibigay sa isang trade deal ay si Rui Hachimura at Austin Reaves kasama ang dalawang first round draft picks. At kung magde-decide nga ang Warriors, OKC, Houston Rockets at madami pang ibang team na sumali sa agawan, kayang-kaya nga nila na higitan ng offer na kayang ibigay ng Lakers. Kaya naman hindi talaga magiging madali ang makuha si Markkanen para sa Lakers lalo na't gusto din nga ng Utah Jazz ang 4 o 5 first round draft picks bilang kapalit ng Phoenix star. Sa ngayon nga, asahan lang na mas iinit ang pangalan ni Lauri Markkanen sa mga trade rumors dahil rebuilding mode na nga ang Utah Jazz at siya naman ay papasok na sa kanyang prime. From averaging 13 points and 5 rebounds per game sa kanyang first 5 NBA seasons, sa kanyang last 2 seasons ay nag-average na siya ng 24.7 points, 8.4 rebounds and 2 assists per game on 49% shooting sa field, 39% sa 3 points at 89% sa free throw line. Tila ba siya nga ang perfect third star sa mga teams na may dynamic duo. At the young age of 27 years old, expected nga si Markkanen na mas umangat lamang ang career kahit may mga injury na siya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ayon naman sa Draft Express ay every player, every guard nga daw sa free agency ay gustong kumampi kay Victor Wembanyama at pumunta sa San Antonio Spurs. Sa ngayon nga ang Spurs ay may cap space para sa isa pang star at isa o dalawang mid-level players. Asahan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa lineup ng team na ito dahil base sa pinakita nila last season, si Wemby at David Vassell lang nga mga kaibigan ang keepers o talagang may future sa team na ito moving forward. When it comes to free agency ay kailangan nga na maging patient ng Spurs dito dahil may top 2 protected pick sila sa 2025 mula sa Atlanta Hawks. Ibig sabihin kapag nagkalat ng Hawks next season which is expected dahil plano nilang i-trade si Trae Young at DeJounte Murray upang simulan ng rebuild mode, ang top 2 protected pick na ito ay posibleng maging si Cooper Flagg, ang unanimous number 1 player sa high school at Duke commit ngayon. Bukod nga dyan ay ayaw mong maipit si Wemby sa mga max contract ng mga players na malapit ng malaos. Halimbawa si Paul George at si Klay Thompson na parehong available sa free agency at humihingi ng max contract. Kung bibigyan nga ito ng Spurs ng 4 years max contract, base sa pinapakita nila ay injury prone na sila at pa-decline ng career. By year 3 or 4 ng contract nila ay halos untradeable na nga yan at may ipit lang si Wemby at posibleng ma-frustrate dahil hindi ka din makakagawa ng galaw dahil walang tatanggap sa trade ng mga star na nasa late 30s na at may matinding injury history na. Sa ngayon nga, ang Spurs ay may number 4 pick sa draft at dito ay pwede silang magsimula. It's either i-trade nila ito para sa isang Trae Young o kaya naman i-develop nila ito kasama si Wemby and maybe Cooper Flagg. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?